Kamusta sa inyong lahat? Nandito lang ako ngayon sa bahay ko dito sa Langley, Canada. Gusto ko lang ay share sa inyo kung gaano kainit ang panahon sa Manila. Lalo na mula Marso hanggang Mayo. Sobrang init talaga doon. Minsan umaabot ng 50 degrees Celsius. Hindi biro yan. Sobrang hirap talaga para sa mga tao. Alam nyo, kahit wala akong thermometer dito, based sa mga kwento at sarili kong experience, nung pumunta ako doon, sobrang init ang panahon sa Manila. Para kang niluluto ng araw buong araw. Minsan kahit naka-aircon ka, ramdam mo pa rin yung init dahil sobrang taas ng humidity. Ibig sabihin, kahit pawisan ka na, parang hindi ka pa rin humihinga ng maayos. Sa sobrang init, walang hangin o breeze na dumadaan. Kaya kahit saan ka pumunta, pawis ang kasama mo. Parang hindi tumitigil ang init at parang laging nasa loob ka ng oven. Dahil sa sobrang init, madalas ang mga tao doon mag-shower ng maraming beses sa isang araw. Minsan bagong ligo, pawis na agad ulit. Kaya laging silang may tubig malapit sa kanila para mas mabilis mapakalamig. Kahit nagbabad ka sa tubig o paliguan, pawis pa rin kasi hindi nawala ang init. Minsan pati paglalakad sa labas ay nakakapagod na dahil sa init at sikat ng araw. Kaya maraming sa kanila mula tanghali hanggang hapon umiwas sa labas at nagtatago sa lilim o loob ng bahay. Ang hirap talaga ng buhay sa init, lalo na kapag kailangan mong mag-aral o magtrabaho. Imagine pawisan ka na, pagod na, tapos kailangan mag-focus pa. Minsan nakakaroon pa ng brownout dahil sobrang dami ng gumagamit ng aircon o ventilador. Kaya dito sa bahay nila, laging silang naghahanap ng paraan para bumagay sa init. Palaging may malamig na tubig, ventilador at kung meron aircon, pero kahit ganoon, talagang nakakabaliw ang init kapag umaabot ng ganito kataas. Kaya sana kung naiisip kayo pumunta o may kilala kayo sa Manila na darating sa tag-init, maging handa kayo sa init, uminom ng maraming tubig, laging mag-shower at maghanap ng malamig na lugar. Salamat sa panonood ng kwento ko tungkol sa init sa Manila. Kung gusto mo, may mga tanong kayo o gusto nyong marinig sa susunod, comment lang kayo sa baba. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang kwento tungkol sa buhay sa Pilipinas. Salamat! Ingat lagi sa init!